Sa palagay ko, sulit na hinagastos natin 25 million na pesos. At doon na ho naman siguro yung problema. Meron talaga tayong mga kababayan na nakinabang sa dating kalakaran na ayaw na hong pumayag magbago dahil doon nakakalamang sila. Sila ho ang kalaban natin ngayon. Sila ho ang dapat ihatak natin doon sa tuwid na landas. Pero talaga naman ho, nung iba na nakontento sa pagsasamantala, gustong manumbalik yung sitwasyon na magsamantala sila ulit. Kinalimutan na habang nananamantala sila, kinakawawa ang nakakarami sa atin. At yun po ang nilalabanan natin. Tinanong po niya nangyayari sa Korte Suprema natin ngayon. No? Yung kanina ho sa dyaryo, sa Maynila, isang maliit na dyaryo, o maliit dahil kakunti nagbabasa, meron hong bumati ko sa atin. Mali raw ho yung payo binibigay sa akin, di ako nakikinig sa taong bayan. At binabati ko si my executive order. Bigyan ko na isa, yung 8, kung di ako nagkakamali. Mayroon tayong natuklasan, nakaliwat ka ng mga government-owned and controlled corporations na may tinalagang mga direktor. Ang trabaho ng direktor, government-owned nga di ba? Government, taong bayan yan. Sino may-ari ng kumpanya? Taong bayan. Anong papel ng direktor? Bantayan mo yung interest ng taong bayan. Ano po ginawa nila? Yumaman ho sila. Di ba? Nabasa naman ho nyo siguro, yung MWSS, among others. No? So naglabas tayo ng isang executive order. Sa totoo lang po, 2001, naglabas si Ginang Arroyo. Parehong executive order, nililimita ang pwede maging sweldo, honoraria, per dime, at iba pang benepisyo ng mga tinalagang tagabantay ng kaban ng bayan. Hindi naman ho in-enforce. Kaya nga ho, hindi lang milyon ang pinag-uusapan na taon-taon ang kinikita na bawat direktor, milyon-milyon. At saan nang galing yun? Doon sa kaban ng tao na dapat sana mapakinabangan ng taong bayan. Di ba ba? So, mali ho kaya ako nung naglabas kami ng executive order na sinasabing tama na yung pananamantalang yan. No? Palagay ko ho, nasa lugar tayo. Kami po ay naglilingkod sa taong bayan, interest sila pinapangalagaan. Ngayon na ho may nagsabing mali yung ganong klaseng executive order at hindi kalinsunod sa gusto ng taong bayan. Kawawa naman po yung nag-iisip ng ganon. Doon po, yung sa request po sa consul, nung pagkaintindi ko kay President Trick kahapon, ang laki ng economic activity both in agriculture, manufacturing, industrial base in Ho Chi Minh City. And if we have a growing community here, we don't have a consulate to protect our citizens here. That has to be really looked into. Marami na ho tayong efficiencies na na-introduce sa gobyerno. Efficiencies translate into savings. Savings can be utilized where there is a need. Hindi ko muna ipapangako sa inyo na next week bukas na yun. No, may proseso pa akong dadaanan. Pero talaga naman ho, kung mapapakita natin may kadahilanan, bakit nga ho hindi natin gagawin yan? Yung, sorry nakalimutan ko yung pangatlo. Sa peso-dollar exchange rate, what you would want is what is called a stable exchange rate. Meaning kung may fluctuation, manageable. Hindi yung sobrang taas isang araw, sobrang bawas, susunod. No? Kailangan mo talaga yung tinatawag na predictability. Pag may negosyante papasok, alam niya yung gastos niya, alam niya yung kikitahin niya, gaganahan siyang pumasok. So the Bangko Sentral has been defending the peso. No? It has been intervening in the marketplace to preserve the value of the peso within a specific range. And it has been successful. At the same time, it is in a position to do so because our gross international reserves that are a record high. And siyempre, gusto nating balansehin ang interest ng lahat. Yung remittances na bababa ang halaga versus yung ating i-export na tataas naman ng pagbili. So we are trying to grow a manufacturing base. Alam naman po niya panaginip natin, tinaasam-asam natin. Yung kung aalis ang Pilipino sa Pilipinas, hindi dahil naobligang umalis, pero ginustong umalis. Pag gusto mo magtrabaho sa Pilipinas, dapat meron. Pag gusto mo magtrabaho sa abroad for whatever reason, dapat tulungan ka rin ng Estado. Pero wag naman po yung, ang dami natin mga kababayan, tinatayan 10 million na po OFW. No? Alis na alis dahil wala nga akong mapatunguhan sa atin. Ano ba yung 10 million? Ang population natin 93. Gawin ko na lang kung 90, wala akong dalang calculator. Okay. Ang median age po is 17. So, kalahati ng kababayan natin, below 17 and below, kalahati above 17. So, 45. Yung 45, tanggalin mo na yung may karamdaman, yung nakulong, etc. Mga 40.
yung 10 million na part of the labor force, no, is 25% of our entire labor force, roughly. Napakalaki naman ho yata ng mga kababayan natin wala sa Pilipinas. Plus yung effect sa kanilang mga pamilya, lalo na yung mga pamilya na iniwan yung mga bata, parehong magulang wala doon. Siyempre may pagbabayaran tayo as a society down the line kung walang nagagabay. So, hahabulin ho natin, no? Yung first item sa aming plataforma ho talaga is job generation. So we will strive, no, to make sure that there are a lot of jobs in the country, and when you leave the country, it is by choice and not by necessity. Okay. Now, dito po sa Vietnam, talaga marami tayong matututunan, not the least of which is yung strength of character, unity, and determination as a people. No? Pag tinignan ho niyo yung ruta ng Hanoi to Ho Chi Minh, no? At may minano-mano pong dalhin yung kanilang kagamitan nung panahon ng digmaan dito, na wala naman pong karsada maliban yung Ho Chi Minh Trail na tinatawag, yung focus na para sa bansa, para sa kapwa, dapat ho yata natin gayahin yun. No? Hindi ho yung imbis na dapat malasakit para sa bansa, sa atin no, meron pa rin talagang malasakit para sa bulsa. Yeah. Malasakit sa kapwa. Yung kapwa ko na, pinakamalalim na, kapwa nilang anak, ano, kapwa nilang kamag-anak. Nabawasan yung kapwa. So, yung we will strive, no, to do our utmost. I'm gifted with a very good cabinet who are as dedicated, if not more dedicated than me, who have already committed a minimum of some of them to 6 years, no, to finish this. Yung, aminin ko sa inyo, mapapalitan ba natin ang kultura natin, sistema natin sa loob ng 6 na taon? Hindi naman ho siguro kakayanin lahat. Pero ang inaambisyon po namin, napakalaki na. No? Nung inilaktaw natin, sinanay na natin ang mga kababayan natin na ito ang pwedeng asahan sa kanilang gobyerno, uobligahin kung sino man ang papalit na ipagpatuloy yung magandang nasimulan na po natin. Yun po ang inaambisyon namin. At nag-uumpisa na ako nangyayari. Dami yung good news, pasensya na ho kayo, may kasabihan tayo, hindi pwedeng sabihin, baka mausod. Pag nasa Maynila na po at saka mga probinsya natin, dumating na, itinatayo na, pwede ko na ho siguro i-announce. Pero marami ho talaga implications sa ngayon. Yung sa Amerika po, nalalapit yung eleksyon nila, napaka-sensitive nila sa nawawalan ng trabaho, tapos magsasabi tayo, may darating galing sa kanila, eh baka naman di matuloy. Diba? So, dito talaga, no, yung pinipilit namin araw-araw na yung gobyerno, iisa lang ang dahilan kaya naitayo, paglingkuran ang taong bayan. Kailangan po maipakita yung gobyerno talagang nagmamalasakit, nag-aaruga at tumutulong maipalabas ang buong kakayahan ng lahat nating mga kababayan. Meron hong mga nagbabalat kayo na kasama namin dito at sila naman po ang pupuntirehin ko sa mga susunod na linggo. Makakalaan nila hindi ko nalalaman ang ginagawa na. Ako po binata pa kaya marami akong free time. Marami akong panahon pagtsagaan sila. At magsasample nga ako tayo. Pero again, there have been a lot of accomplishments. I'm really still not comfortable in telling each and everyone, look, you should clap for me because I did this and I did that. No. I think I am fulfilling my promise to everybody that there will be substantial changes in our country and in our governance, and especially in the conditions of our people. And if we are successful in fulfilling our promises, that I think is reward enough. No? So, with your help, no, with the dedication you've done for your families, for your country, we thank you. We hope that this will sustain you through the difficulties that undoubtedly will come in the coming days. No? But be secure in the fact that you have a government fully cognizant of the fact that it was set up to serve you and not the other way around. We are at your beck and call. Tell us how we can be of better service to each and everyone. Again, thank you and good day.